Purihin ang Diyos. Pakibati mo yung katabi mo. Okay? Batiin mo ng merong sweet smile. Pakita mo yung smile, labas ang ipin. Okay. Hindi ang uso, kundi ang ngipin ay ilabas. At iparamdam yung napakagandang ngiti, napakagandang pagmamahal. Okay. At ganyan po ang mga magkakapatiran sa Panginoon. Nagmamahalan, nagsusunuran, at nagpapatawaran. Okay. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatawad na kita sa iyong kasalanan. Okay. Okay. At ikaw rin humingi ka ng tawad. Okay. So, praise God. Ang ating pong topic for today is about the God's Priority Part 3. Nakatatlo na po tayo. At habang ako po ay gumagawa ng message, ay ito palagi ang sinasabi sa akin ng Panginoon na bigyan po natin ng priority of putting God first. At hanggang kailan kaya ito, hindi ko alam. Hanggang hindi po tayo lahat na talagang inuuna natin ng Panginoon, ito po yung palaging ibibigay na mensahe sa atin ng Diyos. Okay? Kanina umaga ako po ay nagde-devotion at pagkatapos ko mag-devotion ay biglang lumabas po doon sa aking gadget, yung pong si Peter Alan Cayetano, si Senador. Kilala niyo ba si Senator Peter Alan Cayetano? At siya po ay naging isang tagapagsalita. Ewan ko kung saan church to, baka doon siya, yun ang church niya, hindi ko alam. At siya po ay naging tagapagsalita po doon. Napakaganda po ng kanyang topic about the worship. At tinalaki din po doon yung about the faith. At meron din pong, ang tao pala ay merong kanya-kanyang kalagayan. Sabi niya, apat na uri ng tao. So, pinaliwanag. Napakaganda po. Pinadala ko to doon sa ating primary 12. At unfortunately, hindi ko makapagpadala kay Vice dahil nasira yung kanyang messenger. Kaya pala, naghihintay ako ng response. Okay, but anyway, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang prioritizing God o putting God first. Samahan niyo po ako sa pagbabasa sa Genesis chapter 22. Okay? Bigyan natin ng puwang po itong ating ito po. Nakikita po ba natin? Okay. Isa lang yata tayo nakakita. Nakita po ba natin to? Ayun. Okay. Thank you. Doon sa 10. Okay. Purihin ang Diyos. At sabi po dyan sa Genesis chapter 22, starting verse 1. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abram. Not Abraham, but Abraham. Abraham na? Okay. Abraham, yes. At tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isang at pinakamamahal mong anak. Everybody say, pinakamamahal. Na si Isaac at magpunta kayo sa lupaing Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3. Okay. Ang sabi po diyan, kinabukasan maaga bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac. At ang dalawang aliping lalaki pupunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. In verse 4, nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. At sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin,
Bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala niya ang apoy at patalim at makasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ng pansin ng ama at sabi niya, "Ama, ano yon anak?" Tugon ni Abraham o ni Abraham, "Meron na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog?" Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, "Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon." Sabihin po natin, ang Diyos ang magbibigay niyon. Sa English po nakalagay po doon, God will provide. Everybody say, God will provide. Ilakas po natin, God will provide. Oh, hallelujah. At sila po ay nagpatuloy sila sa paglakad at pagsapit nila sa lugar ng itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham at inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac patapos gapusin. Okay. So ginapos. At siya po ay inihiga doon sa altar. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, narito po ako." Sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, "Huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang sasaktan. Natitiyak ko na ngayon, handa kang sumunod." Sabi nga natin, handang sumunod. Handang sumunod sa Diyos. Sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingin niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay mayroong nakalaan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Diyos, sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Ang iyong salita ay makapangyarihan. Kaya naman po, Panginoon, kami po ay handang makinig ng mga salita mo, Panginoon Diyos, sapagkat ito po ang mahalaga po sa buhay po namin. Pakikinig at pagbabasa ng salita. Salamat po, Panginoon, o Banal na Espiritu, ipaunawa mo po sa amin, sa bawat isa sa amin, na makikinig ng iyong mga salita. Ikaw po, Panginoon, ang mangusap, o Banal na Espiritu. Kausapin mo kami, i-convict mo kami, Panginoon, sa lahat ng bagay na nais mong ipagawa po sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. At sa umagang ito ay ito po yung aking narinig kay Senator Alan Peter Cayetano na kapag pupunta po tayo sa lugar na ito ay handa po tayo makinig. Okay. At yung pong ating mapapakinggan ay ating pong isa sa puso at ito po ay ating isa sa pamuhay at ito po ay ating gagawin. Okay. So tingnan po natin, why did God commanded Abraham to sacrifice his son Isaac? Okay. Bakit ba kinumand ni Lord? So kung babasahin natin at kung narinig po natin ang pagbasa at nakita natin, walang direktang sagot ang Panginoon kung bakit na niya ay ito ay nais niyang ihandog. Okay. Pero sa panahon na yon, ang paghahandog po ng isang para sa Panginoon, yung sacrifice offering sa Diyos, ay ito po ay pinapatay. Yung mga hayop na handog
pinapatay at ito po ay sinusunog bilang offering sa Diyos. Okay, at sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 2, kung di po ako nagkakamali, yun daw po yung handog na sinusunog ay parang mabangong samyo na handog sa Panginoon. Kung ito po ay magiging karapat-dapat, parang aroma. Okay, yung aroma. Narinig ba natin yung aroma? Saan po natin narinig yun? Sa kape, okay. Mahilig sa kape. Pagka naamoy yung aroma ng kape, talagang, uy, sarap ng kape, no? Brewed coffee, okay. Napakasarap na handog sa Panginoon. Okay. Pakiamoy nga ang katabi kung yan ay mabangong handog sa Diyos. Okay. Sabi mo, ang bango-bango mo, mabangong handog ka sa Diyos. Okay. So, purihin ang Panginoon. So, tingnan po natin, no direct answer why God commanded Abraham to offer Isaac. Wala pong ganon. Pero tingnan po natin, ito po yung naintindihan ko. Habang binabasa ko po itong bagay nito, ay nakita ko po, ito yung isang aking pananaw, yung aking commentary, at ito po yung aking revelation, at nanggaling sa Panginoon, dahil inausap ako ng Diyos, ito yung revelation, ito po yung direct revelation, bakit kinumand ng Diyos si Abraham para ihandog ang kanyang anak. So, pansinin po natin, ang sabi po doon po sa number 1, ito po, meron po akong 3 points na inihanda po. Number 1 is to test your faith. Okay. Kung minsan ay merong nire-required ang Panginoon o hinihiling ang Panginoon sa iyo, sa buhay mo, para i-test ang iyong pananampalataya. Okay. At para malaman din po natin na talagang sinusunod natin ang Diyos at ang Diyos ang number 1 sa ating puso at binibigyan po natin ng priority o pinaprioritize natin ang Diyos. Okay. To test your faith. Sige nga, testingin ko nga ang faith nito kung talagang ako ang priority nito. In Genesis chapter 22 verse 1, sabi po dito, sometime later, God tested Abraham. And He said to him, Abram, Abram. He said to him, Abraham, here I am. He replied, narito po ako, Panginoon. Ano po ang sinasabi ng Bible? Para siya po ay testingin sa kanyang pananampalataya. Eh, saan ba po nanggagaling ang ating pananampalataya? Ang pananampalataya, according to the Hebrews, chapter 10, verse 17, ang pananampalataya ay makukuha natin ito sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Remember, noong si Abram, hindi pa Abraham, tinawag siya ng Diyos at pinangakuan ng Diyos. Narinig ni Abraham ang pangako ng Panginoon, siya po ay nanampalataya. Na siya ay pagpapalain, magiging father of many nations, i-bless siya ni Lord. I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Pagpapalain ko ang sino man magpala sa iyo, at susumpain ko ang sino man sumumpa sa iyo. Narinig po ni Abraham. Yung direktang pangungusap ng Panginoon, direktang pangungusap ng Diyos, kaya po siya ay nanampalataya. And the Bible says, faith comes from hearing the Word of God. Kaya po, lahat po tayo dito, nakikinig po ba tayo? Kung pakikinig ng salita ng Diyos, ay makakaroon po tayo ng pananampalataya. And I believe hindi lamang sa pamamagitan ng pakikinig kaya tayo makakaroon ng pananampalataya, kung hindi sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. Sino po dito ang gusto magkaroon ng pananampalataya? Okay. Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Okay. Sabi mo sa katabi mo, magbasa ka ng Bible. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Okay. At ang pananampalataya, ito po, ang sabi ng Bible, faith without action, patay. Baliwala ang pananampalatayang
Walang gawa. Kung sinasabi po natin, ito na, testingin na tayo ng Panginoon. Nakikinig ka sa salita ng Diyos? Pero pag labas po natin, hindi po natin isinasagawa, patay ang pananampalataya. Baliwala ang pananampalataya. Okay? Kung tayo po'y nakikinig ng salita ng Diyos, sasabihin natin, Amen! Panghawakan po natin yung salita na yun. Wag po tayong wag po tayong mag-alinlangan dahil ito ay salita ng Diyos. Kung hindi natin pakikinggan ang salita ng Diyos, hindi po tayo makakaroon ng pananampalataya. Kaya every time na pupunta po tayo dito, every Sunday, meron po tayong cell group, every cell group, dapat talagang namnamin po natin ang salita ng Diyos. Papasukin natin ang salita ng Diyos para po mag-develop, mag-increase, at mag-increase yung ating pananampalataya. Alam po ba niyo, napakahalaga po ng pananampalataya. Naalala ko po doon sa Mark chapter 11, sabi po ng Panginoon, have faith in God. Manampalataya kayo sa Panginoon. At kung kayo may pananampalataya sa Panginoon, whosoever says to this mountain, go throw yourself to the sea and not doubt in his heart, it will happen. Makapangyarihan po, pag may pananampalataya ka, kaya mong utusan ang bundok na yan. Kaya mong utusan ang demonyong iyan. Kaya mong utusan ang mga problema na yan. Kaya mong utusan dahil meron kang pananampalataya. Amen. Pero, ang tanong, meron ka bang tunay na pananampalataya? Magkakaroon lang tayong tunay na pananampalataya. Yung sinabi natin, makinig, magbasa, at higit sa lahat, ang tunay na may pananampalataya ay inuuna ang Diyos. Ang priority niya ay ang Diyos. Hello? Hindi niya priority ang mga anumang bagay. Ito po'y naipaliwanag na natin. Marami tayong priorities, anak, trabaho, negosyo, career. Priority po natin yan. Pero mas meron top priority, walang iba kung hindi ang Diyos. Kung hindi po natin magiging top priority ang Diyos, makakaproblema po tayo sa buhay natin. Amen. So, number 1, kaya kinumand ng Diyos na i-offer si Isaac is to test his faith. Amen. Hallelujah. Sometimes, susubukan ng Diyos ang pananampalataya mo. Sasabihin natin, Pastor, binibigyan ko naman po na priority ang Panginoon. Testingin nga natin kung priority na nga ang Panginoon. Okay? Dadaan po tayo dyan. Okay. Amen. Pero, kung ang salita ng Diyos, pinapapasok po natin sa ating puso, yung faith po natin, lalaki ng lalaki yan. At yung kung ano man, ang mga testing na darating sa buhay po natin, kaya po nating lampasan yan. Sapagkat ang Diyos mismo ang tutulong sa atin para malampasan po natin ang mga problemang yan. Siya mismo ang gagawa ng paraan para malampasan po natin kung magiging priority natin ang Diyos, putting God first. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, ito po yung nakita ko na kung saan ay yung pong kinumand ng Diyos to offer His son Isaac. Number 2, absolute obedience. Talagang ipakikita rin sa iyo ng Panginoon kung talagang ikaw ay nag-o-obey sa Diyos. Kung ang tao na inuuna ang Diyos, yan po yung taong merong absolute obedience. Walang, ano ba yung absolute obedience? Ang absolute obedience, po dito, yung pag nag-utos ang Diyos, agad-agad ang pagsunod. Okay? No delay. Agad-agad, antemano,
susunod at gagawin ko ano ang sinabi. No delay, okay? No questioning. At no arguing. Amen. Kung ang priority po natin ang Panginoon, kung ano man ang ating ginagawa, priority natin ang Diyos, walang question. Naalala ko nung ito po ay na-share ko na sa inyo. Alam po ninyo, na wala pa po ako sa Panginoon. Ako po ay isang anak na masunurin sa aking tatay. Oo. Kapag po yung tatay ko ay tumawag sa akin, agad-agad, ako po ay pumupunta sa kanya at agad-agad ako po ay sumusunod. No questioning. Walang delay. Kahit po ako nakaupo sa toilet, pag tumawag, sabi ng aking asawa, tatay tumatawag, tatayo agad ako, di pa tapos. No delay. Okay. Kahit anong ginagawa, no delay. Iiwanan ko ang trabaho ko kung ano man ang ginagawa ko at pupuntahan ko si tatay kasi tumawag si tatay. Absolute obedience. Hallelujah. Kung nagawa ko po yung kay tatay, nung nakakilala po ako sa Panginoon, siya na yung naging priority ko sa buhay ko. Pangalawa lang pala si tatay. Pangalawa yung aking asawa. Pangalawa yung aking anak. Pangalawa yung aking trabaho. Number 1 ay ang Diyos. That is absolute obedience. Amen. So tingnan po natin ang sinasabi po ng teksto. Sabi po diyan, in Genesis chapter 22 verse 3 to 5, early in the next morning. So tingnan po nito. Early in the next morning. In verse, tama po ba yun? Parang meron po akong nakaligtaan po dito. Okay. Nung po tinawag po siya ng Panginoon, okay, in verse 2, saan ba yung verse 2? Basahin po natin itong verse 2 na ito. Ang sabi po sa kanya, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isam at pinakamamahal mong anak ni si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah, umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ito po yung pinaka-main thought ng ating pong mensahe. Ito po yon. Tingnan po ninyo. Pinangakuan ng Diyos si Abraham na siya magiging ama ng maraming bansa. Ang kanyang magiging ina po ay multitude. Tama? Subalit siya po ay nakaanak ng 100 taon. Nung nilabas po si Isaac, makinig mabuti, nakikinig po ba kayo dyan? Sa Bible po ito. Lahat ng sinasabi ko nasa Bible po yan. Nung inanak na si Isaac, okay? At ito po ay habang lumalaki, bilang tatay na kaisa-isang anak. Hallelujah. Parang tatay, parang lolo. Tatay na, lolo pa. Pero ang pinakamatindi ay yung lolo. Grabing magmahal niyan sa apo. Sino po dito yung mga lolo-lola? Ayan. Eh, lahat ibibigay, ano? Sa anak, pag humingi, wala. Pero sa apo, talagang, lolo. Ano yung apo? Ito. Okay. Ibibigay eh. Tatay na, lolo pa, sabi ng Panginoon, ito yun. Oy, Abraham, ihandog mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Ang ibig sabihin, nasaan ang focus ni Abraham? Nasa kanyang pinakamamahal na anak. Ito po yung aking nakita, ito po yung aking komentaryo po doon. Sabi nga, walang basagan sa komentaryo. Okay. Para bang nalimutan na niya si Lord, okay? Teka, ito
ito si Abraham, dati ako ang priority nito Bakit ang naging priority ang anak? Pinakamamahal mong anak. Ihandog mo yun sa akin. Wala naman nakalagay doon, arguing walang argumento no? Pero kung tingin ko, kung ako po yung anda doon, baka ito po yung aking sabihin kay Lord. Lord, di ba palagi naman ako naghahandog sa iyo? Ang dami kong mga tupa, ang dami kong mga baka, ang dami ko. Hindi po ako naghahandog sa iyo ng mga payat o mga may sakit. First class yung inihahandog ko sa iyo, Lord. Bakit sinisa pa? Ito, ang dami ko. Okay. Pwede ba ito na lamang? Marahil, kung ako yun sasabihin ko, Lord, bakit ito yung anak ko? Pinangakuan mo ko na magiging ama ko ng maraming bansa, maraming aking magiging lahi, okay? Pero, ikaisa-isa ko ng anak. Tapos ito pa yung papatayin at ihahandog sa inyo. Marahil nung nakausap ng Diyos si Abraham, na-realize niya, Lord, sorry. Hindi na kita naging priority. Ang naging priority ko ay ang aking anak. Sabi pa niya ng Panginoon, first commandment, do not have any gods before me. Huwag kang magkakaroon ng iba't ibang mga Diyos-Diyusan maliban sa akin. Ako lamang ang Diyos. Anything na mas mahalaga kaysa sa Diyos, yun ang magiging Diyos-Diyusan mo. Parang ganito si Abraham, naging Diyos-Diyusan na yung kanyang anak Kaya Abraham, ihandog mo yun sa akin. Amen. Kung meron man tayong pinakamamahal na gamit, hawak-hawak, na mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos, Diyos-Diyusan mo yan. Hindi lamang yung gamit. Yung tao, anak, trabaho, kayamanan, hindi lamang yan. Baka meron kang inaalaga ang galit sa puso mo. Sabi ng Panginoon, patawad ka. Mahirap. Lord, sakit Kapag inalagaan mo yan at hindi mo ibinigay yan sa Panginoon, mas mahalaga yan kaysa sa Panginoon. Diyos-Diyusan mo yan. Amen? And out of the abundance of your heart, mouth speak. Sasabihin mo, wala yan, wala. Pastor, wala yan, wala. Wala na yan, okay. Tingnan natin. Pero po akong kinausap, Pastor, wala na po yun. Hindi pa nakatapos sa isang linggo. Narinig ko na naman. Kung hindi matatanggal, sama ng loob, galit. Hindi mo ito kayang kimkimin to. Isang araw, lalabas yan. Hallelujah. May kaparusahan yan sa Panginoon. Kapag mayroong kang galit, nagiging Diyos-Diyusan mo yan. Lalabas ang hindi magandang salita. Makakapanira ka pa ng kapwa. Amen. Miski ang church, kaya mong sirain. Kasi may galit ka. Ang sinasabi lamang po natin dito, total obedience. Kung bibigyan po natin ng priority ang Panginoon, okay, yung faith, una yung faith. Okay, pagsunod, pananampalataya, and then pangalawa, absolute obedience. Okay. Sabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo yun sa akin. Kasi yan ang nagiging hadlang mo. Magiging hadlang mo yan sa pangako ko sa iyo na pararamihin ko ang iyong lahi na pagpapalain kita. Magiging hadlang mo yan. Anything
na hindi mo isinusurrender sa Panginoon na mas mahalaga sa buhay mo, hadlang yan. Amen. Absolute obedience. Ang sabi po dyan, early in the next morning, siguro na natauhan si Abraham. Natauhan. Sabi mo sa katabi mo, sana matauhan ka na rin. Okay. Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos, tanggapin mo ito. At dito magkakaroon ka ng pananampalataya. At uunahin mo ang Diyos. At matatauhan ka. Kapag hindi mo tinanggap ang salita ng Diyos, magsasuffer ka. Magsasuffer ka. Hindi ka makakatulog. Kahapon po, dami kong kwento. Nasa Lupon po ako po ay isa napiling Lupon tagapamayapa. Meron po kami doong kinakausap, first meeting, second meeting, third meeting na. Hindi na ayos yung problema. Nung first meeting pa lang, kinausap ko, sabi ko sa kanya, yung inaakusahan, sabi ko sa kanya, alam mo yung mga dahilan mo, hindi ka panipaniwala. Nung tapos na kami, ako hindi, bilang Lupon, hindi ko kanakampihan, wala kaming kakampihan, pero yung statement mo, hindi ka panipaniwala. Kung gusto mong mapalaya ka, mapatawad ka, magsabi ka ng totoo. Ang kanyang pagsasabi, may justification. Humihingi ka ng tawad, pero may justification. Tapos yung kwento mo, hindi ko panipaniwala. First meeting, sabi ko, ganitong gawin mo. Second meeting, meron tayong gagawin. Humihingi ka ng tawad, ganito, wala ng justification. Sabi niya, sige, Pastor, salamat. Second meeting, akala ko ganun. Ay, grabe talaga. Hindi nakinig. Yung aking sinasabi sa kanya, pinapayo sa kanya, this is the biblical salita ng Diyos. Hindi na ayos po yun. Sabi ko sa kanya, hindi tayo maayos ngayon, third meeting. Sabi ko sa 12 na aksuhan, magkikita na lamang kayo sa husgado. Okay, doon. Kahapon po, baka alam ba kahapon ba? Biyernes, eto na. Handa na. Nakinig po sa akin. Sa salita ng Diyos, hindi pala sa akin, sa salita ng Diyos. Pinayo ko po sa kanya. Sabi niya, tawarin mo ko, kinakasala, nagawa ko sa anak mo. At hindi ko na uulitin. Yun naman tao, mababang loob. Sabi niya, sige, pinatatawad kita. Alam po niyo, humagulgol yung ano. Hagulgol yung tao na humingi ng tao. Para ba siya'y nabunutan ng tinik, yung dagan. Sabi niya, 2 taon ko ng dala-dala. Ay, 2 taon. 2 buwan ko ng dala-dala ito. Ang bigat-bigat. Sabi, salamat, pinatawad mo ako. Na yung genuine repentance nakita po sa kanya. Alam po, madali namang humingi ng tawad eh. Pwede kang magkunwari at pwedeng hindi. Pero hanggang hindi talaga genuine repentance, dadalhin mo. At yun ang magiging hadlang para yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi mangyayari yan. Si Abraham, na-realize niya, nagkamali siya. Ang naging priority niya yung kanyang anak. Kaya sabi niya, early in the next morning, hindi na siya nagpabukas o makalawa, next week na lamang, Lord. The next day, early in the morning, ang ginawa niya. And Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, handa na siya. Talagang ihahandog na niya ang kanyang anak. Papatayin na yung kanyang anak at ihahandog sa Panginoon sapagkat yun ang sinabi ng Panginoon. Ni-required siya ng Panginoon. Absolute obedient. Ano nangyari? He set out for the place for God he had told him about. Sila'y papunta na. Kasama yung kanyang anak. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Agad-agad,
sumunod siya. Early in the morning. Okay. Ano po ang nangyari po doon? Tingnan po natin. At dito, nakita ko po dito, natauhan po si Abraham at agad-agad. And I perceive na siya po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Lord, sorry, hindi na kita nauna. Nagkamali po ako, patawarin po niyo ako. Ako ay susunod. Anuman ang sabihin po ninyo, ako ay susunod. Sa nais po niyo sa akin. Okay. Tingnan po natin. Tuloy po natin ang basa sa verse 6. Sabi po dito, ipinapasan, okay, verse 6. Natin dyan. Sabi po dyan, kung sila po ay naglalakbay na, okay, 3 araw, no? Mula sa kanilang tahanan, biro mo, 3 araw. 3 araw silang naglalakbay. Tapos iisipin mo, yung anak ko, mahal ko tong anak ko. Ihandog sa Panginoon, matay ito. 3 araw. Okay, ako'y walang choice. 3 araw. 3 araw, pwede pa siyang umatras. 3 araw, malaki pa mangyayari. Baka magbago pang isip ni Lord. Pero 3 araw na, wala pa siyang tinig na narinig kay Lord. Ihandog ang kanyang anak na si Isaac. And Abraham, he is ready to offer his son. Okay? At 3 araw. And verse 6, sabi niya, pinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala-dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. At tinawag ni Isaac yung kanyang ama, tatay. Meron na po tayong, alam po niyo, I think si Abraham, meron ba sinabi doon kung ilang taon siya? I think mga 6, 7 siguro, na years old, o 5, 6, 7, dala-dala ngayon yung kanyang panggatong. Sabi niya, tatay, meron na po tayong panggatong. Meron na po tayong apoy. Meron na po tayong silyo. Eh, nasaan po yung ihahandog? Si Isaac aware. Dahil meron na siyang isipan, yung kanyang tatay, marahil araw-araw po siyang, marahil lang, no? Araw-araw po siyang naghahandog sa Panginoon. Alam niya kung paano paghahandog, talaga pinapatay. Eh, asan po yung ihahandog? Marahil tinignan niya yung kanyang anak at sinabi, "Nak, huwag kang mag-alala. God will provide." So, sila po ay patuloy na naglakbay papunta doon sa tinuro ng Diyos. Point number 3, God will provide. Okay, ito na po. Ano po nangyari po doon? Ano yung isa istorya? Pagsapit nila sa lugar, okay, God will provide. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa sila ng altar, si Abraham, si altar, yan po ay mahilig gumawa ng altar para po sa pagsamba sa Diyos. At inayos na sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac patapos gapusin. Ready talaga sa pagsunod. Bakit ginapos? Bakit ginapos si Isaac? Wala naman sinabi dito, bakit ginapos? Sabi nga dito, baka tumakbo ito, wala nawawala yung offering. But anyway, iginapos para daw hindi makatakbo. Okay. Ang mga offering ng mga tupa doon, mga baka, ginagapos para hindi tumakbo. Para po ito ay tawag ito, i-offer. Ito po ay maganda po dito. And tawag ito, si Abraham, he is resolved. Kasi resolved. Desidido na siya na ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Desidido na. Ayon sa istorya. Kaya niya ginapos
Nakahanda na sa altar, ando doon na yung panggatong. At sabi nga po doon, nung sasaksakin na niyo yung kanyang anak, mahirap po yun. Anak na pinakamamahal mong anak. Tapos, ihahandog mo sa Diyos. Mawawala na sa iyo yung pinakamamahal mong anak. Pero He's willing to obey. Because binibigyan niya ng priority ang Panginoon Diyos. Putting God first. Hindi yung umiyak ba si Isaac? Wala naman nakalagay doon, no? Pero I believe umiyak tong bata na to. I believe na nagmamakaawa pa tong bata na to. Tatay, bakit ako pa? Ang dami naman tayo dapat. Tatay, ako, sabi mo, mahal mo ako. Nak, pasensya ka na. Ikaw yung hiniling ng Diyos Susundin ko ang Diyos. Tatay, hindi mo na ba ako mahal? Anak, mahal na mahal kita. Bakit ganon? Ako pa. Wala akong magagawa. Hiniling ka sa akin ng Diyos. Kapatid, church, are you listening? Doon sa likod, narinig niyo ba ako? Primary 12, nandiyan ba kayo? Dadalawa yung primary 12 na mag-aim. Dadalawa yata ang primary 12 na naririto. Abraham. Tatay Abraham, si brother Abraham, nandito. Ang unang nag-amen. Hallelujah. His name is Abraham. Kung may hiling niyo ang Diyos na mahal mo sa buhay, mahalaga sa iyo. Primary 12, ibibigay mo ba yan? Walang nakasagot. Hallelujah. Ano man, putting God first, ano man ang hilingi sa atin ng Panginoon. Alam nyo, kapag sumunod tayo sa Panginoon, yung pananampalatayang may pagsunod, saka mangyayari po sa atin, God will provide. Bagamat sinasabi ni Abraham, anak, God will provide, huwag kang mag-alala. Pagdating doon sa gumagawa na sila ng altar, sabi niya, tatay, bakit hanggang ngayon wala pa yung i-offer natin? Anak, huwag kang mag-alala. God will provide. Anak, halika dito. Tatay, bakit ka umiiyak? Tatalian kita. Tatay, akala ko ba God will provide? God will provide. Higa ka na, anak. May tali na. Tatay, anak, God will provide. Sabi ng anghel, stop, Abraham. Hallelujah. Pinakita mo sa Diyos, He is your priority, and you put Him first in your heart. Stop killing that boy. Ito ang handog. Nag-provide ang Diyos. Hallelujah. Church, kung gusto po nating hindi mahadlangan yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Yung mga bagay na nakaka-hindrance sa pagsunod mo sa Diyos. Yung mga bagay, anything na mga bagay na inuuna mo kaysa Panginoon, isuko mo yan sa Panginoon.
and God will provide. Hallelujah. Bakit ni-required ng Diyos to test His faith? Number 2, absolute obedience. And number 3, ito po yung totoong promise, God will provide. Hallelujah. Tanging lahat po ay tumayo. Tayo po ay mag-pray. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo. Purely, this is your word. Purely, your word is powerful. Purely, your word is sharper than any edged the sword. It is like a sword, sharper than any two-edged swords. Matalas. Tinamaan kami, Panginoon, ng iyong salita. Matalas. Salamat, Panginoon, tumagos sa aming puso. Tumagos sa aming kaluluwa at sa aming espiritu. Tumagos hanggang buto, hanggang utak ng buto. Kaya walang dahilan upang hindi kami sumunod sa iyo. Unahin ka namin, Panginoon. Salamat. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Sino po sa oras na ito nakaunawa sa mensahe ng Diyos? Pwede mamakiho ang kamay. Sino po sa inyo magdidis